Sumentro sa 2025 budget at mga naantalang proyekto ng DOTR ang unang cabinet meeting ng Administrasyong Marcos ngayong taon. Naglabas din ng pahayagang Malacanang tungkol sa presensya ng monster ship ng China sa EEZ ng Pilipinas. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Items sa agenda ng unang cabinet meeting ngayong taon, dalawa lang ang natalakay dahil kapos raw sa oras. Ito ang implementasyon ng 2025 budget at ang pagkakaantala ng ilang mga infrastructure flagship program. 69 na proyekto ang kasalukuyang ginagawa sa 186 na aprobado ng NEDA Board. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project, MRT-4, MRT-7, LRT Line 1 Extension, New Cebu International Container Port, PNR South Long Haul, Mindanao Railway at ang Dumaguete Airport Development. Mga railway project daw ang prioridad. Ipinaliwanag ni DOTR Secretary Jaime Bautista kung bakit hindi pa matapos-tapos ang mga proyekto. There are many issues, one of which is the acquisition of properties, the right-of-way, we call it a RAUSA, or right-of-way acquisition. We have issues on also some funding. No? There are issues about relocation of ISF, relocation of utilities. No? There are issues about registration of properties. Iprinisinta na rin nila ang kanilang mga plano para makumpleto ang mga ito bago magtapos ang termino ng Pangulo. There were some reductions in our budget, but we should be able to fund this from the loan proceeds. No? We will continue to implement these programs. No? The ones that were reduced basically are the loan proceeds. We can still avail of the loans, no? So that we can fund these major projects. Ipinaliwanag naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang epekto ng line veto. Ito umano ay para mapababa ang posibleng deficit at hindi naman daw maililipat ang pondo sa ibang proyekto. Ang effect ng line item veto is just to reduce the potential deficit. Okay? We cannot transfer what we vetoed to other items. So, the important thing to remember is the President said maximize on what you can do for those that were approved, the program, and then the unprogrammed, maybe we could give prioritization there when the available funds will come. Mahaba ang naging unang cabinet meeting ng taon pero marami pang hindi na pag-usapan. Kaya't ipatatawag na lang daw ng Pangulo ang bawat miyembro ng gabinete para sa hiwalay na mga pagpupulong. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.